si Maya Shota mo eh. Hindi ko syota si Raquel. Napag-usapan ng pangalang Pedro Penduko, lalo na nung makapatay siya ng isang manananggal. Nako, Father, si Pedro nga ho yun. Kung ganon, matutulungan mo nga talaga ang mga taga rito na labanan ng agta. Alam mo, Yas, sobrang namimiss ko na talaga yung mga oras tayo ng dalawang magsama. Ako si Budong! Nani ko sinasaktan mo! Ako si Pedro Penduko! Ang mali mo, ang grabyado mo best friend ko! Oras nyo! Pagsilayan sa kayo! Salamat, parang Pedro. Anytime, handa ka na. Handang-handa ka na pumarap sa mga taga-Floresca. Tay, kung wala akong maglalakas sa loob na patayin ang alien na yan, baka mamaya lahat ho ng tao dito sa Kulalaknit maubos! Mamatay lahat! Wala ka naman pakialam dun eh. At isa pa, hindi mo naman problema yon. Tay, problema ko ho yun! Dahil ginagamit ng halimaw na yan ang mga kumakalam na sikmura para lumapit sa kanya. Dahil habang may katulad niyo, Tay, na ang mga anak ang naghahanap buhay, patuloy na dadami ang biktima ng makalan. Sinabi mo? Ha? Ano? Walang lagdaganap, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Tumal ka! Kung makasagot ka sa akin, galugalo ka na! Ha? Tama na! Bakit ka? Ha? Ikaw nakatungtong ka lang ng high school. Akala mo na kung sino kang mag-aasta! Ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi dahil sa gagong tatay mo na to, wala ka sana sa mundong ito! At kung alam kong magkakaganyan ka, ha? Nung pa sana, pinatay na kita! Sana nga ho! Sana pinatay niyo na lang ako para hindi ko nararanasan yung ganitong buhay! Papatayin kita! Sana pinatay niyo na lang ako! Talagang papatayin kita! Papatayin kita! Talaga! Ayaw ko na ganitong buhay! Sana pinatay niyo na lang ako! Patayin kita kayo! Tay! Huwag ka natin sasagot! Ano ba nangyayari? Sagot-sagot ka ba? Sisisihin pa niya yung mga kapatid ko kung bakit daw sila lumapit sa bitag ng alon. Hindi ko masisisi yung mga kapatid ko. Gutom na sila. Pagod sa paghahanap ng punong kahoy para meron maibenta. Pangkain namin. Kung hindi kami kikilos, magugutom kami. Eh, di ba barangay captain ng tatay mo? Yun na nga eh. Ginagawa niyang dahilan yun para makipag-inuman. Wala siyang ginagawa. Mas pinapahalagahan niya yung pakikipagkaibigan niya kaysa sa aming mga anak niya. Anong mangyayari sa amin? Kakarampot lang yung sinasahod niya. 8 kami magkakapatid. Hindi nga kami nakapagtapos ng kahit na lang high school eh. Eh, di ba libre naman sa public school ang mga anak ng mga barangay officials? Sa tuition, oo. Pero gagastos pa rin kami. Sa baon, sa pamasahe, sa lahat. Kaya kami pinatigil ni tatay sa pag-aaral dahil hindi niya kayang ibigay yun sa amin. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko makaalis dito sa baryong to. Gusto ko maayos yung buhay namin.
Paano mangyayari yun? Ikatiting wala akong makuhang suporta na ibigay sa akin ng tatay ko. Oh, bakit ka tulala dyan? Naalala ko ng lola ko. Kasi ang lola ko, nung mawala ang tatay ko, ginapang niya ako para na makapag-aral maayos. Makapamuhay na maayos. Malas ko sa ama. Pati sa pamilya ko. Swerte ka, Pedro. Swerte ka sa pamilya mo. Ay, baka naman makulitan na sa inyo ang Diyos niyan. Huwag mong ginagawang biro ito, Juan. Nakailang rosaryo na po kayo, tapos ilang santo na pinagnunubinahan ninyo. Kinakailangan natin ng alalay ng panalangin para sa kaligtasan ni Pedro at ni Kadyo. Ay, magtiwala po tayo kay Pedro. Dalawang misyon na niyang matagumpay. Yung pagligtas niya sa akin, sa paghanap ng gamot sa inyo. Siguro kailangan na natin tanggapin na hindi po basta-basta ang anak ko. Maaaring hindi niya alam, pero nandiyan ang katotohanan na mayroon siyang dugong inkantado. Hindi ko lang talaga mapigil ang sarili ko. Apo ko yun. Mahal na mahal ko yun. At ayaw ko na may masamang mangyari sa kanya. Pag-ayusin mo na si Hiyas Bukang Liwayway. Opo, mahal. Ngayon na. May paparating tayong mga bisita. Bisita? Alam mo na kung sino sila. Pupunta sila rito para kay Hiyas. Sige po, mahal. Paghahandain ko na siya. Hayaan mo. Ako na mismo ang hahanap sa Alan. Para may pagkiganti ko naman ang mga sinapit ng kapatid mo. Bakit? Kinakailangan ko rin kasi makita ang banga sa tahanan ng Alan. Para makasigurado na nabiktima niya talaga ang tsokadyo ko. Ano kasama ni Father Ben? Hindi sila nakabalik ni Father Ben ng San Luis. Sabi ng tatang mo, baka raw nabiktima ng Alan. Pedro, sasama ko sa'yo. Hindi na kinakailangan. Pedro, hindi ako magiging pasanin sa'yo. Hindi ako tulad ng iba babae na lalampa-lampa. Sanay ako sa trabahong bukid. Sanay ako sa buhay gubat, sa buhay bundok. Pedro, kailangan ko rin makita ang banga ng Alan. Kung nandun yung mga damit ng mga kapatid ko. Kahit nandamit mapait din ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Relax ka lang. Don't panic. Let's think. Hindi pwedeng hindi humarap si Hiyas sa mga bisita. Sino ihaharap natin? Sige, nasama na ako. Hindi nga pwede. Delikado nga. Mapanganib ang halimaw na makakaharap namin. Bakit si Meredith pwede sumama? Iba kasi itong si Meredith. Kasi ako, kaya ko makipaghabulan sa USA. Ikaw? Ha? Hindi.
ayun naman pala. Di manahimik ka. Kaya nga dumito ka lang muna. Pero best friend, kaya nga ako sumama sa'yo eh. Handa naman ako sa... Saan? Gusto mo bang mangyari na naman yung nangyari sa Agta? Gusto mo bang malagay na naman sa alanganin? Paano sa susunod? Huli na akong dumating. Baka imbis na umuwi tayong kasama si Chokadjo, umuwi akong nag-iisa. Dahil pati ikaw napahamak na. Kaya dumito ka na lang muna. Oh, sige na nga. Mag-ingat kayo ha. Oo naman. Tayo na. Baka magbago pa isip ng best mo na yan. Pedro, sandali! Kiss ka muna. Oo, ka na ha? Sige na nga. Magbigyan mo na para matapos na to. Ano yung base? Good luck, kiss. Hindi ka na, Pedro. Tara! Ingat kayo! Mag-ingat-ingat ka dyan sa best mo na yan. Nawawala na ako ng tiwala sa kanya, baka akala mo. Feeling ko, pag hindi nakapigil yan, baka ano pang gawin sa'yo. Feeling ko hindi gagawa ng mabuti yan, as in. Alam mo ikaw, pakiramdam ko, nahahawa ka na kay Maalindog. Maalindog? Teka, sino Maalindog? Ha? Hindi. Kausap ko yung sarili ko eh. Sos, naniwala ako sa'yo. Totoo. Ay nako, alam ko yung ibig sabihin ng Maalindog eh, yung kaakit-akit, yung maganda yung mukha, yung maganda yung katawan. Oo, yun nga. Oo. Teka Pedro, nagpaparinig ka ba? Hindi. Diretsahin mo lang ako kung nagpaparinig ka. Hindi. Bakit? Teka muna kasi. Kasi, kung may binabalak kang magpakyut sa akin, kung sa akin mo pinaparinig yung maalindog na yan, wag mo nang ituloy. Dahil alam mo kung bakit? Bakit? Ha? Oo, Ganun ka? oo. Alam ba na tatay mo yan? Sira ulo ka ba? Eh di lalo akong pinatay nun. Gusto nga niya mag-asawa ako ng mayaman, tas mag-anak ako ng marami, para daw gumanda yung buhay namin. Gawin ba akong palahian ng tatay ko? Naku. At least, alam kong wala akong kaagaw kay Pedro. Nakabihis na ba si Hias, mga liwayway? Anong nangyayari sa'yo, anak? Napakasama na pakiramdam ko, Ama. Huwag kayong lumapit. Nakakahawa daw yung nararamdaman ko. Sabi na magagamot. Pero gagaling din daw agad to. Kailangan ko lang magpahinga. Ganun ba? Nandiyan na ba mga bisita? Magbibihis pa ba ako? Hindi na kailangan. Magpagaling ka na lang muna. Ako na lang magpapaliwanag sa kanila. Salamat, Ama.
balak magpakita sa atin yun eh. Alam mo, kahit magtago pa siya, makikita at makikita ako yun. Talaga lang ah. Eh, paano? Nakakita ako ng maligno. Uy, Pedro, tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo yung puno! Hitik sa bunga ng mangga. Nasa malapit na siya. Marikit! Wala na ba si Haring? Wala naman. Dali lang. Grabe. Ang galing mo, Marikit. As in, may ayhal talaga ang face mo dyan sa loob ng kumo. Ikaw nga dyan, ang galing-galing mo. Kopyang-kopya mo yung boses ni Hiyas. Ang galing. As in, may pamamaos pa ko ninyo na. In that case, mas magaling ako sa'yo. Hindi, pareho lang tayong magaling. Pareho natin nalusutan si Haring Hadi. Hindi lahat ng oras maluloko natin ang hari. Oo nga, no? Oo nga. Pag nabuking tayo ni Haring Hadi, more than us, Marikit, si Bukang Liwayway ang mapapunish to the max. Oo nga eh. Ano pa bang parusa ang pwedeng ipataw sa'yo, Bukang Liwayway? Bahala na. Basta ang mahalaga, nalusutan natin ngayon. Saka na natin problemahin kapag nangyari na. Very, very Bukang Liwayway! Ano ibig mong sabihin? I mean, ganyan talaga si Bukang Liwayway. Di ba, PL? Kasi noon, nung na-inlove siya kay Juan, as in, nako, dead man na sa maaaring maging kaparusahan niya. Basta masunod lang ang nararamdaman. Parang, o pag-ibig na makapangyarihan, tsuktsak, cheres ang lahat, masunod ka lamang. Winner, di ba? Nakikita ko na siya. Nasa taas siya ng puno. Huwag kang magpalat na makikita natin siya. Pero ito gawin natin. Kunyari manunungkit ako ng mga bunga. Pulutin mo yung mga mahuhulog. Umanda ka sa ilan ng puno. Si, Alalayan niyo si Meredith. sino nakakausap mo? Wala, humihiling lang ako sa Diyos na alagaan ka. Sige. Tara, hudan mo ako. Yan, Pedro. Ayan, ang dami oh. Oh, madami-dami na to. Ibang-iba yata ang itsura mo ngayon, Napoleon. Para hindi maalangan sa kanya si Hiyas Hadi. Sayang nga lang at may sakit si Hiyas. May iba pa namang pagkakataon, Hadi. Dadalaw at dadalaw pa rin kami dito. May sugat ka. Sugat lang yan. Hindi niyo siya matatalo kung magdidikit kayo. Maghiwalay kayo, Pedro. Doon ka sa likod niya.
Hindi natin siya matatalo kung magaling tayo. Maghiwalay tayo. Sa likod ako, sa harap ka. Sige. Tama, walang nagdagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang dalawang na maghahatid sa atin sa mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Kailangan pa natin susundan para malaman natin tirahan niya at kung nasa yung banga. Kapit, maglalayag patungong langit. Patay na yata. Wala na siya. Ang mga banga, Pedro! Meredith. Matalas ang pakiramdam ko, Napoleon. May suspecha ako sina Johnny Hali na huwag palabasin si Yas. Pero bakit naman niya gagawin yun? Eh, siya rin naman may gusto sa nalalapit na kasunduan. Yun ang gusto ko malaman. May pag-uutos ka raw, Casimiro. Pumunta kayo sa lupa. Subaybayan niyo ang mga gumagalang, lambana at engkantada. Pakinggan niyo yung pag-uusap nila. Alamin niyo kung bakit hindi lumabas si Iyas nung dumalo kami sa Floresca. Ngayon na, Casimiro. Ora mismo. Ako nagagawa ng pinag-uutos nyo, man. Matagal na rin naman ako hindi nakikihalo biro sa mga tao. Walang pakikihalo kong pagdukot ko kay Susan Nieto. Ako ang pupunta sa lupa. Ang mga kapatid ko. Ang mga kapatid ko, Pedro. Wala rin ako nakita mga damit ni Chokadjo. Ibig sabihin, hindi siya naging biktima ng Alan. Maaaring buhay pa siya.
salamat, Pedro. Para mo na rin naipagiganti ang pagkamatay ng mga anak ko. Hindi lang naman ho ako mag-isa nakapatay sa Alan eh. Kami hong dalawa ni Meredith. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Lalong-lalo na ako. Dahil sa pagkamatay niyo sa Alan. Ngayon, nasisiguro ko wala nang mapapahamak na taga-baryo ko lalambit. Ipagpaumanhin ho, Kapitan. Pero kahit naman ho walang Alan, mapapahamak ko ang mga bata dito sa Kulalapit. Kung hindi ho gagampanan na maayos ng mga magulang ang kanilang obligasyon. Pasensya ka na, Pedro. Huwag ho kayo humingi sa akin ng pasensya. Wala naman ho kayo nagawa sa akin kasalanan eh. Pasensya na kayo, mga anak. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo. Yung pag-inom-inom ko, pagiging pabaya ko sa inyo. Papabayaan na pati mga pag-aaral ninyo eh. Pero huwag kayong mag-alala. Susumikap ako magbago. Patawarin niyo ako, mga anak. Mula ngayon, magtatrabaho na ako. Kaya natin to, mga anak. Yung pagmamahal, makikita ko sa inyo yan. Kaya ko yan. Basta may pagmamahal tayo sa isa't isa. Magiging masaya tayo, hindi ba? Mahal na mahal ko kayo. Tawarin niyo ako, ha? Paano? Alis na kami. Pedro, sandali. Gusto ko sana magpasalamat eh. Salamat ah. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginawa ko lang yun para mapatunayan ko rin na hindi na biktima ng Alan ng tsokadyo ko. Hindi yung pagpatay sa Alan ang tinutukoy ko, kundi yung ginawa mo para magising ang tatay. Wala yun. Malaking bagay yun para sa akin at para sa pamilya ko. Sa katunayan nga, sa susunod na pasukan, pag-aaralin ko na sila. Talaga, Tay? Ako, salamat po. Pedro. E di ayos. Uy, Pedro, salamat talaga. Hindi ka namin makakalimutan. Alam mo, minsan ka lang dumaan dito pero ang dami mong binago. Salamat, Pedro Penduko. Sige, alis na kami. Sige po. Ingat kayo ah. Sige. Babalik-balik na ho ako dito. Nalulugi na ho ako sa inyo eh. Mahinang because wala pa yung aming pananim. O di bali ho, basta sa susunod ho, inaasahan ko yan ha.
Oo, nalulugi ako sa inyo eh. Magandang umaga ho. Ako si Pedro. Kaibigan ko si Raquel. Napadalaw lang ho sa lugar ninyo. Hindi na ako taga rito. Taga San Saturnino ako dun sa maliit na bayan bago mag San Luis. Ganun ho ba? Nagpapahulugan lang ako ng mga gamit dito sa Kulalapnit, tsaka sa iba pang mga baryo. Alam mo na, negosyo. Kung minsan, pahirapan sa paniningil ng hulog, kagaya niyan yun. Pabalik-balik, nalulugi ako. Ay, madalas meron ako sariling tricycle na dala eh. Nasiraan ako eh. Oo, naku ho. Maganda negosyo yan. Balita ko, hinahanap niyo si Father Ben at saka yung kasama niyang lalaking kalbo. Oo. Alam ko kung saan sila nagpunta pagkagaling dito. Baka naman yung pagsama ni paring Kadyo kay Father Ben nakakumbisi na siya sa pagpapare. Ito naman si Juan. Ang tanda-tanda na ni Kadyo. Hindi na pwedeng magpari yun. Hindi na meron akong nabasa sa ibang bansa daw Marami doon na kung kailan pa yung tumanda o nagkaedad, doon pa nagdesisyon na pumasa at bukasyon ng pagpapare. Lalo na yung magbibisyonaryo. Si paring Kadyo pa, alam naman natin yan, bata pa yan, yung pangarap na niya ng pagpapare, di ba? Magandang tanghali po. Nagpapasilong lang po. Ganun ba? Sino siya? Kilala mo? Ang init po pala. Jaime Gatsalan po. Isa po akong project engineer taga Manila. Pinapa-okay lang sa ng office yung tulay buhangin. Kawawa naman. Baka nauuhaw ka. Gusto mo uminom? Hindi ho. Salamat na ho. Sigurado ka? Sigurado. Sige. Sina Father Ben at saka yung sinasabi mong Kadyo ay sinama ng mga rebelde sa kabundukan. Ho? Bakit ho? Ano ang kasalanan nila? Wala silang kasalanan. Pero sabi niyo ho, kinuha sila ng mga rebelde. Di ba ho ang mga kinukuha ko ng mga rebelde, yung may mga kasalanan sa kanila? Hindi naman. Si Father Ben, ang totoo niyan, ay kusang sumama. Kasi sympathizer yan ng mga rebelde. Katunayan nga, yung ibang kanta ng mga rebelde, siya ang lumikha. Baka kung mapano si mga Kadyo sa mga rebelde, best friend. Huwag mong alala. Hanggat kasama ni Kadyo si Father Ben, hindi siya sasaktan ng mga rebelde. Alam niyo ba ho kung saan sila dinala ng mga rebelde? Hindi ko kasi eksakto alam kung saan nagkukutay yung mga rebelde sa kabundukan Alam mo, mabuti pa siguro hintayin nyo na lang na bumaba si Ka Edgar. Sino yun? Yan yung rebeldeng nakababata akong kapatid. Isa siya sa sinamahan nila Father Ben. Madalas siyang bumaba dito sa bayan. Kung gusto ninyo, sumama muna kayo sa akin sa bahay ko sa San Saturnino. At doon nyo na lang hintayin si Ka Edgar. Ha? Muna kayo tumuloy. Ito. Nadaan to sa amin. Tara. Ayos ka ka na! Ha? Mabalik ka na ako ng konti! Nagtito ka na naman! Ha? Ipapop
Usok! Pambihira kang babae ka! Para ka mauubusan ng lalaki! Pati ba naman yung sinto na baliw na yan pinapatulan mo? Hindi po baliw si Elias. May pagkaisang bata nga siya, pero hindi po siya baliw. Kahit na ano pang tawagin mo sa kanya, hindi siya nararapat sa'yo! Ano bang alam niyo kung anong nararapat sa akin? Ako dahil akong bumubuhay at ako ang nagpapalamon sa'yo! Ginagalugad ko ang lahat ng barya sa kabundukan at kagubatan para makatapos ka ng pag-aaral. Tinatanggap ko ang lahat ng sinasabi sa akin ng mga tao na diretso sa impyerno ang kaluluwa ko dahil sa pagpapatubo ko! Dahil ang iniisip ko, yung kinabukasan mo! Tapos papatol ka sa isang lalaki walang pinag-aralan at saka isip bata! Ayaw ko po sa papang. Yung pagmamahal yun! Lesa yung pagmamahal yun! Hindi yung pagmamahal, Jocelyn! Awa yan! Awa lang yan! Jocelyn, pwede ba huwag mong sayangin ang buhay mo? 1 taon na lang, maestra ka na. Paano ka naman gagalangin ng mga bata kapag nalaman nilang isang sinto-sinto ang kasama mo sa buhay? Pati sa'yo, mawawalan sila ng respeto. Hinihintay niyo raw pagbaba ni Sir Edgar, sabi ng papa. Mag-boyfriend ba kayo? Sana. Joke. Pasensya na kayo sa nadatnan niyo kanina. Napaka-drama. Okay lang yun. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Pero kung ikaw yung nasa katayuan ko, Raquel, di ba? Paano kung mahal na mahal mo yung isang tao pero ayaw ng mga magulang mo? Anong gagawin mo? Ewan ko. Siguro, ipaglalaban ko kung ano yung nararamdaman ko. Kasi, medyo may pagkamatigas din ang ulo ko eh. Pero alam mo, sa tingin ko hindi porket pinaglalaban mo yung feelings mo, nagiging matigas na yung ulo mo. Feelings mo yun eh, ikaw lang yung nakakaalam. Sabi nga sa psych class namin, kung ano yung nararamdaman mo, laging may pinanggagalingan. Bakit? Psychology student ka? May education. Pero meron kaming psych class. Yung yung favorite subject ko eh. Excuse me lang, ha? Hangin na ka sa labas. Okay. Sige. Kaya nung lahat ng tao nagtataka kung bakit in love na in love ako kay Elias. Eh, isip bata naman daw yun. Bakit nga ba? Buti na lang nakaharap ng kakwentuhan niyang best mo. Pansamantala kang nakalaya sa kanya. Ikaw, alam mo, masyado akong makasarili. Hoy, Pedro! Hindi madali yung ako ang girlfriend, pero siya yung madalas nakikitang kasama mo. Tuloy, siya pinagkakamalang girlfriend mo. Problema ba yun? E di magpakita ka sa lahat nang maipagmalaki kita at nang maipakilala kita sa madlang people na ikaw lang naman ang pinakamagandang girlfriend. Hindi kasi nila nakikita kung gaano kabuti at kabait ang puso ni Elias. Napakasimple niyang tao, pero pag nagmahal siya, alam mong ikaw lang talaga. Hindi tulad ni Papang. Bakit?
Kaya na lang naman nagkinuwin si Papang eh. Balde-balde ang iniluha ni Mamang sa pambababae niya si Papang. Eh kung hindi pa yan tinutukan ng baril ng asawa ng isa sa mga kabit niya, hindi pa titigil yan sa pambababae. Ibig mo sabihin, pagka doon kay Elias, nakakasiguro ka na wala kang magiging ibang kaagaw. Ganun ba yun? Eh, hindi ako nakakasigurong walang ibang babaeng magkakagusto sa kanya. Napakagwapo ni Elias. Mabait. Masipag. Pero ang nasisiguro ko, ang katapatan niya sa akin. Alam kong hindi niya ako lulukuhin. Siguro dahil isip bata siya, kaya totoo siyang magmahal. At yun ang hindi naiintindihan na iba eh. Alam mo, Yas, gusto kita ipakilala, ipagmalaki at ipagsigawan sa buong mundo. Ano mo, mukha ko lang masusunod. Sino katawanan mo dyan? Wala. Isip bata din pala to eh. Ano ba, Tony? Matagal pa ba yan? Sadali na lang to. Sandali, kanina pa tayo dito eh. Eh dapat may mga sisingilin ako sa bayan eh. Wala, nandito na lang tayo, nakatanga. Oh, malapit na to. Malapit na. Kasi naman kung bakit naman ngayon mo papapalitan yan. Dapat parating sinicheck yan eh. Eh, ngayon lang nagkaganito Tuloy ako. Bilisan mo! Nakapag-naayos ko lang to eh. May wakwak. Malakas manghuli niya. Ibig sabihin, malayo pa yun. Kasi bilisan mo na yan. Dali, para makalis na tayo dito. Ano ba yan? Matagal pa ba yan? Galing na to! Kasi dapat parating ayos yan. Tony, mahina na ang hunin niya. Malapit na siya. Nandiyan na yung wakwak. Ano? Bibiktimahin mo kami! Siguraduhin mo lang na may iwasan mo at may ilagay ng mga bola ko! Ay! Ay, ang wakwak! Oo nga't ang Alan ay karaniwang pangalan ng isang tao pero sa totoo lang, sinasabi ang mga tinggian ng Cordillera Range sa Northern Luzon ay takot sa mga ito. Bakit? Kasi ang Alan ay isang klase ng halimaw. Kinakatakutan ito dahil sa mas gusto nitong kainin ang laman ng tao kaysa isda o anumang hayop. Nakatira ito sa malalaking puno at kung matulog ay nakapatiwarik na gaya sa mga paniki. Ang kanyang balat ay gaya sa mga kalabaw. Mahaba ang kanyang mga kamay at ang mga kuko ay matutulis. Ang isang tunay na kakaiba sa mga Alan ay ang kanilang mga paa. Baligtad ang mga ito. Nakaharap sa likod ang mga daliri. Kaya kung may sumusunod man sa kanila, ang mga ito ay naliligaw. Sinasabi ring nagtatabi ang mga Alan ng kagamitan ng kanilang mga nabibiktima. Thank you.